Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So in this video, ayan, may panibagong EBR form na, the EBR form version 7.9.6. So yung common na question dito is, paano ba natin ililipat yung ating mga data from our old EBR form papunta sa panibagong EBR form na 7.9.6? So itong nakikita nyo sa ating screen is I got this from the Facebook page of BIR RDO 5 or the West Pangasinan. So actually, you can check sa RDO nyo kung ano ba yung mga instructions nila. But yung nakita ko is, ito yung common na instruction from the different PIR RDOs. So so let's comply. Ayan, let's comply. Let's proceed and let's try to transfer our data from our old EBIR form sa panibagong form na version 7.9.6. So yung first step, ayan, so very easy lang yung first step natin is we should download and install the latest version, the EBR form 7.9.6. So go to the official website ng BAR. So papakita ko sa inyo yung official website. So ito yung official website ng BAR. So bir.gov.ph/EBIR forms. Ayan. So ayan, scroll nyo lang. Actually, nandito yan sa, makita nyo naman dito. This is the offline EBIR forms package. So ito yung i-install natin. Ayan, nakalagay dyan to download the offline EBIR forms package version 7.9.6.0. Ayan, click here nyo. So pag i-click nyo to, automatic niyang ida-download yung installer or yung setup na file. So, i-click natin. Ayan. So, hintayin natin. So, ayan. So, na-download niya na kaagad. So, ito, i-open natin yung na-download natin na setup file. Actually, naka-zip file to. So, kailangan nyo ng, yung mostly naman sa mga Windows is may, capability to unzip or unzip this, yung package na na-download natin. So, let's open the file. So, ito yung na-download natin. Kita nyo naka-zip file pa siya. So, i-right click ninyo. And then, you can extract all. Ito yung option dito. Click nyo extract all. And then, piliin nyo kung anong saang folder nyo i-extract. So, ito, dito lang sa ating folder na ito. So, click nyo yung button na extract. And then, hintayin natin. So, ayan. So, mabilis lang. So, ito na yung setup file mismo. So, this is the application na. So, yung another step na gagawin natin is i-right click ninyo yung itong application or setup file. And then, dito sa properties. Ayan. And then, dito sa baba sa security, ayan, i-unblock ninyo. Because most of the taxpayers, ito yung problema is, binablock ng Windows. Actually, ibablock ng Windows, but actually, you can allow it to proceed with the installation. But yung pinakamadali na way is ito. I-unblock na natin siya dito na mismo yung file itself. So, ito, i-check nyo, unblock, and then apply na button. Ayan. And then, okay. So, from there, pag na-unblock na ninyo, so madali na lang, hindi na iba-block ng Windows yung ating pag-install na to. So, ito, i-double click natin. Ayan. So, may tanong dito, do you want to allow? So, yes lang yung piliin natin. So, ito, i-check nyo. Actually, hindi siya nag-pop out. So, hanapin nyo itong setup EBR form. So, ayan. So, in-next ninyo. And then, ito, ano ba yung folder na pipiliin niyo. So in my case, actually yan, ito yung recommended talaga is i-install nyo siya sa separate na folder na, ayan, at EBR form 7.9.6. So hindi nyo siya i-over the same folder nung old BIR form ninyo so that yung ginagawa ko kasi is kung gusto kong balikan yung old na version, yun yung ino-open ko and then sa mga bagong forms na gamit yung panibagong EBR form, yung sa folder naman ito yung ino-open ko so that hindi sila mag-overlap or ma-overwrite yung mga files natin. So example dito lang natin siya i-install sa EBR forms 7.9.6. So i-click yung next na button and then ayan, next nyo ulit and then install. So yun yung ginagawa natin. So mas ano kasi for me mas hindi nakakalito pag hindi na natin sila i-over overwrite yung mga files. So, magkaibang folder na lang. Yan yung recommended ko. So, ito, let's click itong finish na button. And then, i-open natin yung bagong EBR form na na-install natin. So, ayan. So, ito, tapos na tayo sa step 1. So, ito yung step 2 na recommended is find your old data folder.
Ayan, tapos i-copy natin yung mga important data files. So, ito yung mga folders na ito, yung ating i-copy, yung profile daw, yung log file, yung save file, ayan, the temp. Ito, success na folder and the temp. Ayan, so basically, yan yung mga files na ililipat natin dun sa panibagong 7.9.6 na folder. So, ito, let's open the old EBIR form na folder. So ito sa aking case, ito yung nabanggit ko kanina. Actually, hindi ko sila ayan, hindi ko in-overwrite sa isang folder lang. So iba yung folder ko for the 7.9.4, 7.9.5, ayan, 7.9.6. Ito yung bagong form. So kung gusto ko lang i-open yung mga old form, so ito yung ino-open ko. But if you would want na isang folder lang yung recommended nga nung instructions kumbaga ng BIR to ano yun, to transfer your old files. So yung gagawin natin is ito, balik tayo. So yung previous niyo na folder, ito 7.9.5. Ayan, so i-click ninyo. And then yung mga folders na data folders na tinatawag nila is itong log file, the profile, save file, success, and the temp folder. So ito yung ililipat natin doon sa 7.9.6. So balik tayo. So 7.9.6, i-open natin. And then, i-copy paste. I-paste natin dito. So, from 7.9.6, ay, 0.5, ayan, dito natin i-paste. So, nakalagay dito, 3 files with the same names. So, piliin natin, replace the files in the destination. Ayan. So, tapos na natin na-copy. So, yung next step natin, balikan natin yung ating PowerPoint. So, ayan. So, tapos na tayo sa number 3. Ayan, na-copy natin and then na-paste na natin sa panibagong folder. So, yung number 5 is i-update natin yung tin format. So, yung profile folder daw, kasi yung panibagong version is 5 branch code na yung digits. I mean, 5 digits na yung branch codes. So, dapat ano na, 00000. So, 5 zero na dapat. But if you have mga branches, ayan, 00001. So, yung dulo is your branch code. 01, ganun. So, kailangan natin i-add daw yung dalawang zero. Ayan, after the 9 digit or yung main ninyo na 10. So, yung example dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yan yung ating main na 10 number. So, yung last 5 digits is the branch code. But yung sa old version, 3 digits pa lang yon. So, kailangan natin i-add yung dalawang zero after nung ating main 10. So, after nung 9th digit, so kailangan natin mag-add ng dalawang zero. So, ito, let's open the folder again. So, ito na yung bagong version. Kita nyo, 7.9.6. So, dito daw sa profile. So, ayan. So, kita ninyo, yung branch code dito is actually tatlo pala yung branch code. And then, ito 001. So, yung gagawin daw is, ayan, bibilang kayo ng 9. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung last 3 digits, ito na yung branch code. So, kailangan yung magdagdag ng dalawang zero. Ayan. So, ito na yung ating 10, panibagong 10, o ng ating the new EBIR form. So, yung branch code natin, actually pwede din sa last 5 digits, ayan. So, 0000, ayan. So, tandaan nyo, yung last 5 digits, yan yung ating branch code. So, dyan nyo ilalagay yung additional 2 zeros. Ayan. So, pwede din bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan. So, actually, ganun lang. So, tandaan nyo lang yung last 5 digits is your branch code. Ayan. So, from there, i-open na natin yung ating EBR form. I-check na ulit natin yung ating PowerPoint. Ayan. So, I think wala na. So, number 6 is verify your data. Open the new version and i-check natin if nandun ba yung mga old na files na na-submit natin. So, again, this is the new version, 7.9.6. So, i-click nyo itong BIR forms. Ayan. Double-click ninyo. And then, hintayin natin mag-open. Ayan. So, once nag-open na, ayan, automatic siya. Kita nyo dito sa taas, sa upper left, nakalagay dyan is version 7.9.6.0 na. So, subukan natin if na-save ba or na-copy ba yung old data natin. So, yung tin natin is 00000. Again, ito yung main tin natin.
And the last 5 digits, yung branch code natin. 0000. Ayan. So, let's check. Ayan. So, kita nyo, automatic niyang na-load yung ating old profile. Yung mga old, ano natin, i-check natin if nandito ba yung mga na-file natin. 1701Q version 2018. Ayan. So, ayan. So, nag-appear naman dyan. So, i-check natin if ano, ma-open ba natin. Example ito. Let's view. Ayan. So, na-open naman natin. So, walang problem. So, balik tayo sa main screen. Subukan naman natin yung ating branch. Ayan, may error siya. So, i-click nyo lang okay. Subukan natin. 00000. And then, yung ating branch is 0001. Ayan, subukan natin. Ayan. So, ayan, nag-load din siya. And then, check natin if nandito yung mga old files natin. 1701Q version 2018. So, wala tayong example yan. Maybe 1701A, 1701 version 2018. So, ayan. So, ayan. So, yung mga old files, successfully pwede natin ma-view ulit using yung method na na-discuss natin kanina. So again, so yun lang itong video for today. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ba natin successfully ma-transfer yung old data natin from version 7.9.5 papunta sa panibagong version na 7.9.6. So nakita nyo naman na madali lang yung steps. So sundin lang natin yung steps actually from the BAR to mismo na page or guidelines. So again, yun lang ating video for today. If may mga tanong kayo and mga suggestions or mga other inquiries, ayan, mga tanong kayo na related sa BIR or mga accounting or bookkeeping. So, comment lang kayo sa baba and susubukan ko. I'll do my best to answer all your questions and if kaya naman, gagawan ko ng video kagaya nito so that mas madali nating intindihin and madali natin i-follow. So, again, thank you very much and sa mga gusto pala mag-download ng ating template, you can go to our website www.pinoyaccountant.com/download. And if you would want to support our channel so that I can continue making this mga free videos and tutorials, ayan, super thank you sa mga nag-send ng support. Ayan, thank you very much sa mga nag-like, nag-comment, and nag-subscribe sa ating channel. So you can go to our website if you would want to send your support, www.pinoyaccountant.com/donate. Ayan. So, ayan. So, yun yung ating video for today. Thank you again and I'll see you in our next videos.